ng 86 na taon, DZRH ang naging kaagapay ng mga Pilipino sa balita, sa serbisyo at sa bawat kwento. 86 na taon ng tiwala at sa mga darating pang taon, mas pinalakas at mas pinagtibay para sa Pilipino. DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Serbisyong tapat sa'yo, DZRH. Mga balitang gigising sa inyong umaga. Mga balitang kailangan mong malaman. Mapapakinggan sa ACS Balita sa 2x2. Kasama sina Anthony Taberna at Jerry Baha. Lunes hanggang Biyernes. Tambalang Anthony Taberna at Jerry Baha ang gigising sa inyong umaga dahil lalatay ang humahagupit na diskusyon at komentaryo Lunes hanggang Biyernes sa 2x2. Hindi lang sa Metro Manila, pati rin sa Mega Manila. Number 1, ang inyong DZRH. Ayon sa third quarter survey ng Kantar Media, number 1 sa Metro at Mega Manila, ang inyong DZRH. Maraming salamat po sa inyong pagtitiwala. Patunay na DZRH lang ang inyong tunay na pinagkakatiwalaan dahil ang DZRH una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Saan mang panig ng mundo, nasaan ka man, Pilipino. Serbisyong tapat sa'yo, DZRH.
got you covered. From the hottest hits, exclusive interviews, kilig to the bones fan meet experience, and hataw performances of your favorite stars. Saturdays, 12 noon, dito lang sa DZRH TV. Oras natin sa buong Pilipinas, alas 3:05 ng umaga. Saan man mangyari ang balita, Luzon, Visayas at Mindanao, hagip ng balitang Frontdy. Kinalap ng buong puwersa ng MBC Media Group mula Aksyon Radyo, Radyo Natin Nationwide at DZRH, Provincial at Regional Correspondents. Balita Frontdy kasama si Kises Habson. DZRH Balita Frontdy. Balitang Promdi! Magandang umaga Luzon, Visayas, Mindanao, Pilipinas. Ito po ang balitang Promdi ngayong araw ng Huwebes, November 27, 2025. Sa ating headlines, Balitang Promdi! Pangulong Bongbong Marcos inakusahan si Zaldico ng tangkang pamba-blackmail sa Malacanang at gobyerno. Balitang Promdi! 8 kontratista pinakakasuhan ng Independent Commission for Infrastructure at DPWH sa Ombudsman. Balitang Promdi! Senador Escudero absuelto sa kasong paglabag sa election law. Balitang Promdi! Higit 15,000 pulis ikakalat para sa ika-2 trillion peso march at November 30. Balitang Promdi! 11 sakay ng pampasaherong van patay ng masalpok ng 10-wheeler truck sa Kamalig, Albay. Balitang Promdi! 2 milyong pisong pabuya alok naman para sa ikadarakip ng pumaslang sa punong barangay ng Digos City na binaril habang nagka-FB Live. Balitang Promdi! Yan ang ulo ng ating mga balita. Kasama niyo po ang inyong lingkod, Kisas Habson, para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. At ngayon sa detalye ng ating mga balita. Balitang Promdi! Ibinunyag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na sinubukan umanong i-blackmail ng kampo ni dating Ako Bicol Party List Representative Zaldico ang Malacanang kapalit ng hindi pagkansela ng kanyang pasaporte. Sa isang video statement, sinabi po ng Pangulo na isang abogado ni Ko ang lumapit sa kanila at nagsabing ititigil umano ng dating kongresista ang paglalabas ng mga videos tungkol sa flood control mess kung hindi pakakanselahin ang kanyang pasaporte. Gayunman, sinabi ni PBBM na tinanggihan niya ang gustong mangyari ng kampo ni Ko dahil hindi umano siya nakikipagtransaksyon sa mga kriminal. Mariinit naman itong itinanggi ni Attorney Roy Rondain, abogado ni Ko, at sinabing hindi ito totoong nangyari. Muli namang hinamon ng Pangulo si Ko na umuwi na sa Pilipinas at harapin ang kanyang mga kaso. Habang sinabi ng Ombudsman na hindi maaaring gamitin bilang ebidensya mga pahayag ni Ko hanggat hindi ito inuulit
sa ilalim ng kanyang sworn statement o panunumpa. Balitang Prompty. Inakusahan naman ni dating Congressman Zaldico at si First Lady Liza Araneta Marcos na umano'y kumukontrol sa presyo ng ilang agricultural products. Sa panibagong video na kanyang inilabas, iginiit niko na hawak umano ng First Lady ang ilang rice importers at mga impluwensya siya sa paggalaw ng presyo ng bigas. Dagdag pa ng dating mambabatas habang iniimbestigahan noon ng House Committee on Agriculture ang smuggling at pagtaas ng presyo ng pagkain. Bigla umano itong ipinahinto ni Agriculture Secretary Chu Laurel Jr. Pinaratangan din niko ang kapatid ni First Lady na si Martin Araneta na umano'y may kinalaman sa pagsirit ng presyo ng sibuyas hanggang sa 600 pesos kada kilo noong 2022. Ayon kay Ko, pinatigil din umano ni dating House Speaker Martin Romualdez ang investigasyon ng Kamara sa naturang issue alinsunod sa direktiba ng unang ginang. Balitang Prompty. Sa kaugnay na balita, binanata naman ni Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr. ang aligasyon ni dating Congressman Zaldico hinggil sa umano'y pagkakasangkot ni First Lady Liza Araneta Marcos sa rice importation sa bansa. Umalma ang kalihim matapos na ipahayag ni Ko sa isang video na ipinatigil umano niya ang investigasyon ng Quinta Committee dahil sa isang confidential report na umano'y nag-uugnay sa First Lady sa rice importation. Mariing itinanggi ni Chu Laurel ang akusasyon na tinawag niyang total baloney at bagay umano ng mga pang-Netflix lamang na script. Iginit pa ng kalihim, walang katotohanan na sinabing intervention at ang tanging napag-usapan lamang nila ay ang panukalang pagpapababa sa taripa ng bigas. Nilinaw pa ni Chu Laurel na hindi lamang si Ko ang nagrekomenda sa tariff reduction at ang orihinal na rekomendasyon ng dating kongresista ay zero tariff o hindi 15% na taliwas sa kanyang pinalalabas sa video. Balitang Prompty. Samantala, dumako muna tayo. Mga balita mula sa probinsya. Unahin natin si Freddy Fajardo. Balita mula sa Pangasinan. Tulak ng shabu. Nahuli sa buy-bust operation sa Dasol. Ibalita mo yan na Reach 38, Freddy Fajardo. Himas Reyes ngayon sa loob ng piitan ng Dasol Police Station ng 43 anyos na construction workers matapos siyang maaresto sa anti-drug buy-bust operation. Batay sa ulat ni Dasol OIC Chief of Police Captain Nobin Ketalig na pinarating sa tanggapan ni Provincial Director Colonel Arbil Mercolio. Pasado alas 10 ng umaga kahapon, nagsagawa ng operasyon ng kanyang mga tauhan sa Drug Enforcement Team matapos makipag-ugnayan sa PDEA Region 1 gamit ang mark money, isang nagpanggap na buyer na binentahan ng suspek ng 4 na plastic sachet na naglalaman ng hinihinalang shabu na tumitimbang ng 3 gramo at may street drug price na 20,400 pesos kapalit ng mark money at agad itong inaresto. Nasamsam din sa suspek ang mark money at iba't ibang mga drug paraphernalias at maging ang cellphone at motorsiklo niyang gamit sa illegal na gawain ay nasa kustudiya ngayon ng Dasol Police Station. Kasong paglabag sa Republic Act 9165 Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002 ang inihahanda ng mga investigador laban sa suspek. Mula sa Action Radio Pangasinan, ito si Freddy Fajardo, Aristartate nag-uulat para sa DCRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Balitang Prompty. Samantala, binatikos naman ng Malacanang ang umano'y magkakaibang bersyon ng kwento ni dating Congressman Zaldico kaugnay ng mga video na inilalabas niya online. Sa press briefing, pinuna po ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro ang pag-iba-ibang itsura ni Ko sa mga video, partikular na anya ang hairstyle ng dating mambabatas. Dagdag pa ni Castro, tila nagbabago-bago rin umano ang storyline ni Ko sa bawat pahayag
Dahilan para lalo umanong lumabo ang kanyang mga alegasyon. Balitang Prompty. Pinakakasuhan naman sa Ombudsman ng Kriminal at Administratibo ng Independent Commission for Infrastructure at ng DPWH ang 8 tinaguriang kontratista. O ito ho yung mga kongresista na nangongontrata o nakakuha ng kontrata sa DPWH. Kabilang po sa mga inirekomenda ng ICI at DPWH na kasuhan ay ang mga sumusunod. Una sa listahan si Zaldico na may kaugnayan umano sa FSCO Builders and Supply. Gayon din si CWS Party List Representative Edwin Garjola na konektado naman sa Newington Builders, Laurel Development at sa SANG General Construction. Ang Uswag Ilonggo Representative na si James Ang Jr. ay may link naman sa IBC International Builders at Alencon Development. Gayon din si Pusong Pinoy Representative Journey Jet Nisay na siya pa ring General Manager ng JVN Construction. Kasama rin sa listahan si Bulacan 2nd District Representative Agustina Dominic Pancho mula sa pamilyang nagmamay-ari ng CM Pancho Construction. Ngayon din si Cagayan Representative Joseph Lasam Lara, founder ng JLL Pulsar Construction. Si Surigao del Sur, Surigao del Norte Representative Francisco Matugas. May connection naman sa Boometrix Development at si Tarlac Representative Noel Rivera na may ugnayan sa Tarlac 3G Construction. Ayon sa ICI, mahigit na 1,300 infrastructure projects mula 2016 hanggang 2024 ang nakuha umano ng mga kumpanyang may koneksyon sa mga mambabatas. Sa isang pahayag, giniit naman ng Pangulo na hindi titigil ang administrasyon sa pagbawi sa perang nawawala dahil sa korupsyon. Nanatili naman natikom ang ICI sa detalye ng kanilang pag-iimbestiga, ngunit tiniyak na nakabatay ito sa kontrata at mga record na kanilang sinuri. Balitang Prompty. Alas 3:17 na po ng umaga, puntahan naman natin ang Central Luzon. Babaeng wanted sa kasong estafa, arestado naman sa Mariveles, Bataan. Ibalita mo yan na Reach 37, Danny Kumilang. Matagumpay na naaresto ng mga tauhan ng Mariveles Municipal Police Station sa pangunguna ni Police Lieutenant Colonel Mark Joseph Rabilo, Acting Chief of Police Katuang, ang Bataan 2nd PMFC at 302nd Military Company Regional Mobile Force Battalion 3 ang isang wanted person na babae na may kasong estapa. Ang suspect na inaresto ay edad 46 anyos, isang babae na residente ng Barangay Batangas 2, Mariveles, Bataan, na kinasuhan ito ng estapa through falsification of document. Ang warrant pa rin sa inisyu ni Honorable Leticia Nicolas, Presiding Judge ng Municipal Trial Court 3rd Judicial, Region 5, Bataan. Makakalaya lamang ang akusado kapag nakapaglagak ito ng itinakdang halaga na piyansa ng korte na 18,000 piso. Danny Kumilang, RH37, DCRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Balitang Prompty. Samantala, bumuwelta naman po ang Malacanang sa pahayag ni Vice President Sara Duterte na handa umano siyang pumalit kung sakaling magbitiw sa pwesto si Pangulong Bongbong Marcos. Sa press briefing sa Palasyo, iginit ni Press Officer Claire Castro, hindi katanggap-tanggap para sa isang vice-presidente ang magpaabot ng ganitong pahayag na tila ina-anticipate na ang pagbibitiw ng Pangulo. Ayon kay Castro, ang ganitong pahayag ay nagdudulot umano ng political destabilization at nakasisira sa kumpiyansa ng publiko sa kasalukuyang administrasyon. Balitang Prompty. Kinumpirma naman ni Interior Secretary John V. Cremulya na natukoy na ang ilang personalidad na umano'y sangkot sa pagbuo ng isang civilian military junta para pabagsakin ang Administrasyong Marcos.
Ayon kay Remulla, karamihan sa mga nakikilahok sa naturang plano ay retirado o semi-active na politiko, mga dating opisyal na wala na sa pwesto pero patuloy na nakikialam sa politika. Anya, minomonitor na sila ng security at intelligence units ng gobyerno. Sinabi naman ng DILG na nang aalok umano ng posisyon at pera ang mga recruiter kapag kapalit po ng pag-alis sa gobyerno at pagsali ng ilan sa plano, ngunit iginiit na walang basehan ang usap-usapang pagtatatag ng hunta. Dagdag pa ni Remulla, walang dapat na ikabahala at mas nakatutok sila ngayon sa paghuli sa mga sangkot sa anomalya ng flood control projects. Samantala, tiniyak naman ng Philippine National Police na nagpapatuloy pa rin ang kanilang intelligence monitoring upang pigilan ang anumang tangkang destabilisasyon. Balitang Prompty. Dakuan natin, balita naman sa Negros Island Region, pamilya po ng mag-ina na nasawi sa ospital, umaapila po ng hustisya sa Negros Occidental. Ibalita mo yan, RH46 Rex Cantong. Umaapila sa ngayon ang pamilya ng mag-ina na namatay sa Cadiz City District Hospital sa lalawigan ng Negros Occidental na mabigyan ng hustisya. Ayon kay Jel Pescador, kapatid ng biktima, kung nagdesisyon ng mga doktor upang maisalba kahit ang buhay ng ina, hindi sana namatay ang mga ito. Dagdag pa ni Pescador, hindi man lang sila kinonsulta ng mga doctors na on duty kung ang kanilang desisyon ay ang ina o ang bata na lamang ang maisalba. Ang mag-inang namatay ay nasa kanilang bahay sa ngayon sa Sitio Kutkot, Barangay Mabini ng nasabing lungsod. Wala pang statement sa ngayon ang pamunuan ng nasabing ospital hinggil sa nasabing kaso. Ito si RH46 Rex Cantong para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Balitang Prompty. Samantala, mahigit na 15,000 pulis ang ide-deploy ng Philippine National Police para sa anti-corruption protest sa November 30 upang tiyakin ang kaayusan sa pagtitipon. Ayon sa National Capital Region Police Office, inaasahan naman ng mahigit sa 300,000 katao na dadalo po sa trilyon peso march. Sabi ni PNP spokesperson Brigadier General Randolph Tuanyo, dinagdagan nila ang bilang po ng mga pulis na itatalaga upang hindi na maulit pa ang nangyaring gulo noong September 21 rally. Magbibigay din ng seguridad ang mga pulis sa Mendiola Peace Arc, San Sebastian College, Recoletos, House of Representatives at Heroes Cemetery. Nakahanda rin ang mga negotiator ng Civil Disturbance Unit upang maiwasan ang tensyon sa pagitan ng pulis at demonstradora. May nakaantabay din na medical at legal at investigation team. Ayon po kay NCRPO spokesperson Hazel Azilo, minomonitor ng intelligence unit ang social media upang matukoy ang mga nagbabalak manggulo. Balitang Prompty. Samantala, oras po natin, alas 3:23 na po ng umaga. Pinabulaan na naman ni Palace Press Officer Claire Castro ang umano'y leaked voice recording na inuugnay sa kanyang pakikipag-usap sa isang vlogger. Yan ay matapos na ipresenta ni Senator Robin Hood Padilla sa pagdinig ng Senado ang isang audio clip na nag-uugnay kay Castro sa isang paid vlogger o sa mga paid vloggers. Sa press briefing sa Malacanang, iginit po ni Castro na matagal nang kumalat ang naturang clip at hindi siya ang babaeng naririnig sa recording. Kasunod nito, i-question din ni Castro ang hakbang ni Padilla na bagamat tinutulak ang anti-troll farm bill, hindi umano sinisigurong beripikado ang source na mga ipinipresenta niya na materyales. Hindi naman isiniwalat pa ng senador kung saan nanggaling ang audio clip. Balitang Prompty. Sabi kasi ni Senator Robin Hood Padilla, nung dinidinig itong anti-troll na ito,
Ito pong clip na ito may nagpasa lang sa akin. Ganun ang wala man lang wala man lang research, walang pag-aaral, walang verification. Oh, 'di ba? Kapag kahit tayo, sabi nga natin noon sa dami ng mga kumakalat na mga fake news, although hindi naman natin sinasabi na ito ay totoo o hindi. Dinenay man ni Yusek Castro, meron namang alegasyon itong si Senador Robin Hood Padilla. So, dapat yan ay ipasuri talaga sa NBI. Pero ang sabi nga ho natin, sa bawat matatanggap nating mga videos, audio clips, lalo na kung sensitibo ang impormasyong inilalabas, dapat yan ay bine-verify muna natin. Di ba? Meron nga tayong kasabihan na think before you click. Think before you share. May ganyan nga tayo eh. At siguro naman, alam yan ni Senador Robin Hood Padilla. Think before you click. Balitang Promdi. Alas 3:26 ng umaga. Balikan natin ang mga balita mula sa probinsya sa Western Visayas. 6 na estudyante na rescue naman matapos tumaob ang motor bangka sa baybayin ng Carles, Iloilo. Jocelyn Maki ng Action Radio Iloilo, go ahead. Jocelyn Maki, go ahead. Kasabay naman ang paglulunsad ng Regional Mobile Force Battalion 8 ng kanilang anti-insurgency campaign sa pamumuno ni Police Lieutenant Colonel Junicio Maestri Jr. Officer in Charge. Nahuli naman doon sa lugar ng isang wanted sa Calbayog City sa Samar dahil sa kasong pagnanakaw. Ang pag-aresto ay naganap sa Barangay Guba, Katarman. Ang pagdakip ay isang joint operation na inalunsad ng 804th Maneuver Company at 803rd Maneuver Company. Arestado si alias Butets, 45 taong gulang, residente ito ng Purok 1, Barangay Kapuukan, Calbayog City sa Samar. Sa natanggap naman na report ng otoridad mula sa intelligence, nakumpirma ng team ng wanted sa Calbayog City sa Samar ay nasa Barangay Guba, Katarman kung saan ito nadakip. Nahaharap ito sa warrant of arrest sa kasong qualified thief na inilabas noong Nobyembre 6 sa taong kasalukuyan. Samantala, kabuang 90,000 pesos ang inilagak na piyansa ng korte para sa pansamantalang kalayaan ng nasabing wanted. Dinala ito sa Katarman Municipal Police Station. Ayon naman kay Police Lieutenant Colonel Maestre Jr., ang mission ng team ay ang paglaban sa insurgency at ang pag-aaresto sa mga tinuturing na wanted kriminal. Mula sa Action Radio Katarman, RH34 Jane Galit Bantayan ng DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Balitang Promdi. Maraming salamat, Jocelyn Maki. Sa iba pa nating mga balita, inabsuwelto naman ng Commission on Elections si Senator Francis Chis Escudero sa paglabag sa election law dahil sa 30 milyong pisong campaign donation na kanyang tinanggap. Ayon po sa COMELEC resolution, walang nakitang paglabag ang Political Finance and Affairs Department o PFAD sa donasyon ni Lawrence Lubiano, presidente po ng Center Waste Construction and Development, na 30 milyong piso para sa kandidatura ni Escudero noong 2022. Dagdag pa ng poll body, walang nakitang ebidensya ang PFAD na nagpapatunay na ang donasyon ay nasa statement of assets na ang donasyon po ni Lawrence Lubiano na nakasaad po sa kanyang Statement of Contributions and Expenditures o yung SOSE ay galing sa Center Waste. Ayon po sa department, magkaiba po ang legal na personalidad ni Lubiano at ang Center Waste at walang basehan para sabihing corporate funds ng kumpanya ang napunta sa kampanya ni Escudero. Inirekomenda pa rin ng BFAD na tapusin na ang investigasyon dahil sa kawalan na po ng ebidensyang susuporta sa naturang reklamo. Muli oras natin, alas 3:29 na po ng umaga. Balikan natin
Balita pa rin matapos maabsuwelto si Senador Escudero. Nagpapasalamat nga po si Senator Cheese matapos siyang maabsuwelto ng Commission on Elections sa reklamong tumanggap umano siya ng campaign donation mula sa isang kontratista ng gobyerno. Batay sa desisyon ng Political Finance and Affairs Department ng COMELEC, hindi labag sa batas ang natanggap na kontribusyon ni Escudero mula kay Lawrence Lubiano ng Centerways Construction Corporation na idinadawit bilang government contractor. Kasunod nito, iginate po ni Escudero na simula nang tumakbo siya sa public office noong 1998 ay sinusunod niya ang lahat ng batas sa halalan. Anya, ang pagsunod sa election laws ang pundasyon ng tiwala ng publiko at dapat ay isabuhay ng may transparency, honesty at respeto sa proseso. Binigyan din ni Escudero na nanaig ang katotohanan dahil patas ang naging pagdinig ng COMELEC. Balitang Prompty. Balikan natin ang mga balita mula naman sa Eastern Visayas. Dating barangay Kagawad, patay naman 2 estudyante sugatan sa salpukan ng 2 single motorcycle sa bayan daw po ng Ginapundan, Eastern Samar. Ibalita mo yan RH32 Jimmy Angay-Angay. Dating barangay Kagawad, patay 2 estudyante sugatan matapos ang salpukan ng 2 single motorsiklo sa bayan ng Ginapundan, Eastern Samar. Kinilala ng PNP ang biktima si alias Kiko, 61 anyos, residente ng barangay Bagti, Ginapundan, Eastern Samar, dating barangay Kagawad, alias John, 16 anyos, estudyante, at ang kanyang backrider si alias Joyce, 16 anyos, kapwa residente ng barangay Dumrog, General MacArthur, Eastern Samar. Nangyari sa 6:40 ng gabi sa National Highway at barangay Bagti, Ginapundan, Eastern Samar. Sa investigasyon ng PNP, nagmamaniw ang dating barangay Kagawad ng Rose single motorsiklo nang mawala ng kontrol ang manibela nito at sumalpok sa kasalubong na single motorsiklo na minamaniho ng 2 estudyante. Dahil dito nagtamo ang 2 driver at backrider ng malubhang sugat sa katawan kaya tinakbo sa General MacArthur Doctors Hospital. Subalit idiniklara na dead on arrival ang dating opisyal sa barangay sa ospital at ang 2 estudyante naman patuloy na nilalapatan ng kakulang lunas. Mula dito sa DYVL Action Radio Tacloban, ito si RH32 Jimmy Angay-Angay para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Balitang Prompty. Alas 3:32, binawi naman ng Quezon City Court ang memorandum ng National Commission Telecommunications Commission o NTC na nag-uutos po na i-block ang 27 website noong 2022. Kabilang po sa mga naapektuhan na naturang kautusan ay ang alternative media groups na Bulatlat at Pinoy Weekly. Sa 23 pahinang desisyon, binigyan din ni Jude Catherine Manondo ng QCRTC Branch 104 labag po sa konstitusyon ng naturang memorandum dahil labag ito sa kalayaan ng pamamahayag at pagsasalita. Noong June 2022, iniutos po ni Nooy National Security Advisor Hermogenes Esperon Jr. sa NTC ang pag-block sa mga website dahil umano sa pagkakaugnay ng mga organisasyon sa Communist Party of the Philippines o CPP. Samantala, tinanggihan naman ng korte ang hiling ng Lipato Media Center para maningil ng exemplary damage dahil walaan niyang patunay na kumilos ang mga opisyal ng may masamang intensyon o mali siya. Balitang Prompty. Samantala, itinaas naman sa 2 milyong piso ang pabuya para sa sino mang makapagbibigay ng impormasyon laban sa pumaslang sa barangay captain ng Digos City sa Davao del Sur na binaril habang naka-FB Live. Bukod sa 1 million peso reward mula kay Vice President Sara Duterte, nag-alok din ng 1 million peso si Governor Yvonne Cagas. Kalahating milyon para sa ulo ng gunman at kalahating milyong piso para sa ikadarakip ng mastermind. Umaasa po ang Davao del Sur Police Provincial Office na sa pamamagitan ng hakbang ay mapapadali ang pagresolba sa kaso ng pagpaslang kay Barangay Captain Oscar Dodong Bukol Jr.
Ang biktima po ay binaril habang naka-live sa Facebook sa kanilang garahe sa barangay 3 de Mayo sa Digos City. Balitang Prompty. Nasawi naman ang 11 katao at isa ang nakaligtas matapos salpukin ng isang 10-wheeler truck ang pampasaherong van sa barangay Libod, Kamalig sa Albay. Ayon po sa BFP Kamalig, tumagal ng 8 oras ang retrieval operation dahil lubhang naipit at nadurog ang van sa ilalim ng truck. Natapos ang pagkuha sa mga bangkay bandang alas 4 na ng hapon. Sa paunang investigasyon, nawalan umano ng preno ang truck. At pagdating sa highway ay bumangga ito ng direkta sa van at parehong nahulog malapit sa isang creek. Nakaligtas naman ang driver ng truck at ang kanyang helper. Kasalukuyan naman na nasa kustodiya ng otoridad ang driver ng truck na may kargang kagamitan sa perya. Balitang Prompty. Balita naman mula sa Northern Samar, wanted na suspect sa pagnanakaw sa Calbayog, Samar. Nahuli sa Katarman. Ibalita mo yan na RH34 Jane Galit Bantayan. Balitang Prompty. Go ahead, Jane Galit Bantayan. Kasabay naman ang paglulunsad ng Regional Mobile Force Battalion 8 ng kanilang anti-insurgency campaign sa pamumuno ni Police Lieutenant Colonel John Nation Maestre Jr. Officer in Charge. Nahuli naman doon sa lugar ng isang wanted sa Calbayog City sa Samar dahil sa kasong pagnanakaw. Ang pag-aristo ay naganap sa Barangay Guba, Katarman. Ang pagdakip ay isang joint operation na inalunsad ng 804th Maneuver Company at 803rd Maneuver Company. Arestado si alias Butits, 45 taong gulang, residente ito ng Purok 1, Barangay Kapuukan, Calbayog City sa Samar. Sa natanggap naman na report ng otoridad mula sa intelligence na kumpirma ng team ng wanted sa Calbayog City sa Samar ay nasa Barangay Guba, Katarman kung saan ito nadakip. Nahaharap ito sa warrant of arrest sa kasong qualified thief na inilabas noong Nobyembre 6 sa taong kasalukuyan. Samantala, kabuang 90,000 pesos ang inilagak na piyansa ng korte para sa pansamantalang kalayaan ng nasabing wanted. Dinala ito sa Katarman Municipal Police Station. Ayon naman kay Police Lieutenant Colonel Maestre Jr., ang mission ng team ay ang paglaban sa insurgency at ang pag-aaristo sa mga tinuturing na wanted kriminal. Mula sa Aksyon Radyo Katarman, RH34 Jane Galit Bantayan ng DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. Balitang Prompty. Nasawi naman ang 11 katao at isa ang nakaligtas matapos salpukin ng isang 10-wheeler truck. Ang papasaherong van sa Barangay Limod, Kabalig sa Albay. Yan ho yung kaninang balita natin. Tayo nakikiramay ho doon sa mga nasawi dito sa aksidenteng yaan. Habang sa iba pa nating mga balita, halos 1 milyong pisong halaga naman ng high-grade marijuana o kush ang naharang ng Bureau of Customs sa Port of Clark. Yan ay matapos na matagpuan ng kontrabando sa loob ng mga parsel na idineklarang naglalaman ng labubo keychain. Ayon sa BOC, aabot sa 538 gramo ng marijuana ang nadiskubre na ipadadala sana sa Binyan, Laguna mula sa Hong Kong. Nabatid na ang laman ng parsel matapos na mapansin sa X-ray inspection project ang kahina-hinalang larawan na ito po ay isa lang sa scan. Bunsod po nito ay nag-issue na ng warrant of seizure and detention sa shipment ng BOC at PDEA dahil sa paglabag ng consignee sa Customs Modernization and Tariff Act. Balitang Prompty. Samantala, 2 milyong pisong reward para sa impormasyon sa pagpaslang nga po kay Captain Dodong Bukol. Alok ho ng ilang opisyal. Alamin natin ang karagdagan detalye kay Jun Soter ng Aksyon Radyo Davao.
nga nawagan ang pamilya ni Barangay 3 de Mayo Captain Oscar Dudong Buko Jr. at mga lokal na opisyal sa publiko na tumulong sa ikalulutas ng pagpaslang sa kapitan matapos mag-anunsyo ng kabuuhang 2 million reward money para sa makapagturo sa mga nasa likod ng krimen. Kinumpirma ng abogado ng pamilya ni Attorney Israelito Torion na nag-alok si Vice President Sara Duterte ng 1 million para sa sinumang makapagbigay ng impormasyon na makakatukoy sa mastermind sa pamamaslang. Dagdag pa rito, naglaan din si Davao del Sur Governor Yvonne Cagas ng karagdagang 1 million bilang pabuya para sa mahalagang impormasyong makakatulong sa mabilis na paglutas ng kaso at pagkadakip sa mga salarin. Una nang iniulat na binaril at napatay si Kapitan Bukol habang nagla-live sa kanyang social media account, isang insidente nagdulot ng malawakang panawagan para sa hustisya mula sa pamilya, komunidad at kapulisan. Patuloy ang investigasyon at hinikayat ng pamilya at mga otoridad ang sinumang may hawak na impormasyon na agad makipag-ugnayan upang madala sa hustisya ang responsable sa krimen. Ito si June Suter para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Balitang Promdi. Samantala, sinimula na ng Philippine National Police Internal Affairs Service o PNP-IAS ang investigasyon laban sa 8 pulis na votas na inakusahan umanong ng torture sa 2 lalaki upang paaminin sa isang krimen. Ayon kay IAS Inspector General Brigido Dulay, iniutos niya ang motu proprio investigation matapos umanong bugbugin ang mga biktima sa loob mismo ng istasyon ng pulisya. Pumiling na rin ang kompletong case records ang IAS mula sa NCR Field Office. Samantala, iginit naman ng PNP spokesperson na si Brigadier General Randolph Tuanyo na itinuturing ng mga pulis na harassment ang reklamo laban sa kanila at nakahanda silang sagutin ang mga paratang. Pero ayon po sa abogado ng mga biktima na si Attorney Sid Stephen Andeza, malinaw po ang ebidensyang nagpapakitang tinorture ang kanyang kliyente. Kasama sa mga ebidensya nito ang isang sugat sa ulo matapos umanong hampasin ng matigas na bagay upang mapuwersa siya na pumirma sa extrajudicial confession. Balitang Promdi. Alas 3:41 na po ng umaga. Diyan na nagtatapos ang ating balitaan dito po sa Balitang Promdi. Tayo ho ay dadako na sa pangalawang bahagi naman ng ating programa. Balitang Promdi. Pasko sa aming nayon ay kay saya. Ang bawat tahanan ay mayroong handaan. Good morning, good morning. Ilang tumbling na lang. Disyembre na, Christmas feels, Christmas season. Kumusta na po ang ating mga kababayan? Sabi ko nga kahapon, ang daming mga issue sa ating bansang Pilipinas, pero sana ay hindi maging hadlang ang mga isyong yan upang tayo ay maging masaya pa rin ang pagsalubong sa bagong taon at pagdiriwang ng Christmas. Sabi ko nga ho, di ba? Last episode ng ating programa, parang si Mr. Jose Marichan hindi nakabirit ngayon Hindi nakahirit do sa kanyang Perfect Christmas. Perfect Christmas nga ba yung title nun? Nung kanyang awitin Hindi, pero maraming maraming kanta itong si Jose Marichan parang ngayon hindi masyadong nadinig. Dahil ba yan sa mga napakaraming issue sa ating pamahalaan Oy, pero despite do sa mga nababalitaan natin sa pamahalaan, sa mga expose na ating naririnig, dito muna tayo sa lighter issues. Dito muna tayo sa mga lighter topic, Lalo't-lalo na, sinabi ko nga ho sa inyo kanina, ay ilang tumbling na lang at mag-Desyembre na. Ngayon pa nga lang ho, marami ng mga Christmas party. Expect it. This coming Friday, ang dami na rin ho mga Christmas party na isinasagawa ang iba't ibang mga kumpanya, reunion ng mga magkakaibigan, party ng mga magkakapamilya, meron ng mga plannings din dyan sa mga party na yan, at ganun din syempre meron tayong mga paglulook forward sa mga party na yan
O eto, alamin nga natin, magbigay nga tayo ng tips. Nayon, ganyan tuwina. Paano nga ba ma-enjoy ng maayos ang isang Christmas party? Dahil tayo ay marami po sa atin ang a-attend dyan, ha? Mapa, ikaw man ay nasa kumpanya, gobyerno man o private. Tsak ho, marami po kayong mga Christmas parting a-attendan. Marami na bang excited sa raffle? Kung meron man. O mas excited yung mga private companies sa 13th month pay. Pero paano nga daw ba ma-enjoy ang Christmas party? Lalo-lalo na sa isang kumpanya. Yung mga first timer medyo kabado. Yung mga veterano na sa mga kumpanya nila, talagang magpa-party-party yung mga yan. Alam na nila ang gagawin. Yung iba naman nagsawa na. Diba? Hindi na nga uma-attend minsan sa Christmas party, or yung iba napipilitang umattend dahil sa raffle. Pero eto ilan sa mga tips. Mapaparty man yan sa kumpanya o mapaparty yan ng reunion ng inyong batch sa mga eskwelahan. Yan ay party ng inyong mga kaibigan. O kung gusto mo lang umattend ng party na ikaw inaimbitahan ng isang colleague, di ba? O baka may common friend ka na ngayon lang nakilala mo, may party doon. Christmas party yon, open para sa lahat. Tapos pupunta ka. Ang unang-una po dapat daw gawin, alamin nyo daw ho, ano ba ang dress code? Ano ba ang dapat mong suotin? Yan ba ay may team na formal, casual, smart casual, Christmas colors? Meron bang team colors? Mas mabuti po na sumusunod tayo sa dress code para hindi po tayo ma-over or underdressed, at ganun din ay hindi tayo ma-OP. Ano ba yung OP? Sa isang party. Para hindi ho tayo ma-etchapuera. Number 2, kapag may party, don't be late. Yan po ang pinaka-importante sa lahat. Don't be late. Bakit kanyo? Siyempre, ang mga party-party po na yan, may sinusunod na oras. Halimbawang nag-rent sila ng isang venue, yun ho ibinabayaran, siyempre. Kapag ho kayo ay na-late sa party, lalo na kung marami ang bisita, lalo na kapag ka nagkuhaan ng pagkain, ay lugi kayo. Number 1 yan. Nandun ka sa likod ng pilahan. Baka pagdating sa'yo, ubos na ang pagkain. Pangalawa, minsan may mga raffle, may programa na pwede kang mag-enjoy. May table assignment din na dapat mong alamin. Mas maganda kung early ka para hindi stressful. Kung minsan din sa mga ganyan, may early bird, reward, prize. Diba? May gift para sa early bird. Malay mo, ikaw palang unang-una. O di hindi ka man matawag sa raffle, may premyo ka. Kung minsan ganun Number 3, kung a-attend ka sa isang party, bago ho kayo umattend dun sa party na yan, dapat ho kayo ay nakakain kahit kaunti. Huwag naman yung sobrang busog kasi party nga yung pupuntahan mo, kakain ka rin doon. Pero para po hindi po kayo magutom habang nakikipag-socialize, para hindi po kayo magutom habang ginagawa yung programa bago kumain, habang kayo po ay nakikipag hi, hello sa inyong mga kaopisina at mga boss, at iniintay ang pag-i-start ng party, lalo na kung mahaba ang pila sa buffet, mas maigi po na may konting laman ang inyong sikmura. Lalo na ho, kapag po kayo gutom na gutom, halimbawa, hindi ako kakain, may party mamaya. Kung minsan ho, empacho ho ang mangyayari sa inyo. Bakit? Nabigla sa pagkain, ginutom ang sarili para makakain ng marami dun sa party.
Christmas party, ayun, sumakit ang tiyan. Nabigla, ang dami kasing kinuha nung nakapila sa buffet. Iwasan ho natin yung mga ganyan para po hindi po ma-spoil yung ating party. Sa gitna naman po ng kasiyahan ng party, ano nga ba dapat nating gawin? Siyempre, kapag po mayroon kayong mga kaibigan na nakakakilala sa inyo, na nadaanan ninyo, o kaya naman ay naka-meet nyo doon sa mga party na yon, siyempre, kailangan bumati ka naman. Hi, simple hello, simple kumusta. Ay, lalo na sa mga office mate, lalo na kung boss ang igigreet nyo, at mga kasamahan sa ibang department. Malaki po ang impact niyan. Yung pagiging miscongeniality, kahit papaano, maganda ang magiging image sa'yo ng iyong mga kaopisina, katrabaho, na hindi ka KJ, hindi ka suplada. Kasi iyan yung pagkakataon na kayo ho ay minsan lang magsasaya. Halimbawa, puro work kayo. Siyempre, seryoso lagi. Kapag panahon naman ng magsaya, ngumiti, mag-greet, makipagkwentuhan, go yun. Yung mga activities sa Christmas party, wag ho kayong KJ. Yan ang number 5 natin. Anong ibig ko sabihin? Yung mga parlor games, salihan nyo ho yung mga parlor games. Hindi kailangan na maging sobrang active na lahat na lang ng games sinalihan nyo. Pero kahit minimal participation sa mga games, ay sali ho kayo, ha? Sa photo booth, i-enjoy nyo kung may photo booth. Nakakatulong po ito para makipag-connect. Ayun yung right term. Para po makipag-connect. Kahit yung mga simple hi na binanggit ko kanina, nakakatulong at malaki ang impact niyan para po kayo ay magkaroon, makipag-connect sa ibang tao, sa ibang mga katrabaho. Number 6, eto. Doon sa mga parties, hindi po naiiwasan na may kaunting inuman ng alak. Kung may alak, know your limit. Yung kapag kayo ay medyo nahilo-hilo na, nakatikim na rin naman, ay okay na yon. Lalo sa mga lalaki ha, kapag po sobrang nag-enjoy minsan sa mga party, ang nangyayari, napapasobra din sa inom. Kapag nasobrahan sa inom, syempre, ano bang tendency niya? Lalo na kung hindi ka naman lagi sanay, pero nag-enjoy ka sa usapan. Anong nangyayari niyan? Nalalasing, nawawala sa sarili. Ay baka mamaya talk of the town kayo pagkatapos ng party, ha? Lalo na pagka kayo'y nalasing sa party. Ang daming mga instances na ganyan. Ayan ang pinaka-iingatan nyo. At syempre, lalo na kung around, kung nandyan at kaparty nyo ang inyong boss, huwag na huwag po kayong magpapakalasing, lalo na kung hindi nyo alam kung hanggang saan lang ang kaya nyong inumin. At kung ano ang ginagawa nyo kapag kayo ay nalalasing, red flag po yan. Lalo na sa inyong mga boss. Matatandaan niya yan. Mabait ka nga sa masunurin, masipag. Pero magkakaroon ng negatibong parte ang iyong imahe. Pagdating sa iyong boss, maiisip niya yan. Kaya ingat po, walang masama na uminom, tumikim, makipag-socialize, pero wag pong magpapakalasing. Number 7, watch your body language. Siyempre, makipag-eye contact kapag ka kinakausap, maging relax, mag-enjoy sa party, maging professional pa rin habang nasa party, pero dapat friendly vibe. Number 8, yung mga office drama, iwasan ha. Sa pakikipag-socialize, sa party, socialize smartly. Huwag pong mag-spill ng office drama. Huwag pong chismisan ng pinag-uusapan sa isang table. Huwag pong mag-overshare din kung anong ginagawa mo sa inyong, kaya kung halimbawa pagod ka na, o kaya naman nag-enjoy ka, o kaya meron ka nakitang ka-opisina na, teka, para namang bida-bida yun, huwag mo nang i-share sa iyong mga ka-opisina. Huwag po yung mga office drama, iwasan po yan. Mag-enjoy kayo. Lahat dyan sa isang party. Okay na yung safe, at safe na po yung small talk, ha?
yung mga holiday, travel, yung mga kung ano-ano mga pag-uusapan na hindi makakasakit ng ibang tao, walang maidadamay na ibang tao. O, syempre, yung photo, selfie, groovy, hindi yan mawawala. Makisali kayo sa mga pag-take ng photo. Makisali kayo sa groupie, mag-selfie din ng inyong sarili para may remembrance ka. Ganon din, mag-picture din ng mga kasamahan ng okasyon, ng programa. Pero huwag naman sa bawat kanto na pupuntahan mo, wala nang nangyari sa iyo sa buong programa ng Christmas party ninyo, kundi nag-take ka na lang ng picture. Mag-take ng photo pero huwag sobra. At kapag ka nakita kayo ng inyong boss at nakausap nyo ang inyong boss, syempre, keep the conversation light. Mag-hi kay boss, at ganun din ay makipagkwentuhan. Pero huwag nyong i-bring up sa mga Christmas party kapag kausap nyo po ang mga boss, ang salary, yung inyong reklamo, yung inyong hanas, o kung ano mang conflict, o kung ano man na hindi nararapat na pag-usapan sa isang kasiyahan. Pwede na yung mga excited ako may sa project natin next year. Ay, mga ganyan, okay yan. O kaya, boss, great job po yung event ang saya-saya. Yan, mga ganyan lang. At syempre, go home safely. Kung uminom, magbuti, wag po kayo mag-drive kung kayo may sasakyan. Magpalipas kaya sa opisina kahit papaano. Magpahimasmas, magkape muna para mahimasmasan. O kaya sumabay sa office mate na hindi nakainom. O ayan, yan yung ilan sa mga tips na pwede natin gamitin para ma-enjoy po natin ang mga holiday party. Lalo na kung kayo ay nagtatrabaho sa maliit man o malaking kumpanya. Verhel Sakdalan, isang magandang umaga sa'yo. Sabi niya, in short ma'am, bawal ang sip-sip. Oo, bawal yung ganun. Pwede namang pumuri kay boss habang kayo ay nagkukwentuhan, habang kayo ay nagpa-party, nagkakasiyahan, pero wag OA, ha? Ganun din, syempre, wag yung mga hanas-hanas ninyo ang sabihin nyo. Hindi mag-i-enjoy yung boss mong kausap ka, kakwentuhan ka sa mga ganyan. Good morning din kay Cors Navarro Galindez. Good morning din kay Efren Lorenzo. Mag-ingat din po sa pagkain ng sobra sa party at baka di matunawan. Yan nga yung sinasabi natin kanina. Magbaon ng gamot. Yun na lang, ha. Magbaon ho ng gamot para maiwasan ho yung mga ganyan. Hoy, bawal din yung may baong may paate shawi, yung may plastic labo, o kaya naman may baunan. Huwag naman din ho yun, ha? Magandang umaga po kay Nanay Soledad Oliveros na nasa Dinganen, Buldon, Maguindanao North, Cotabato. Sabi ni June Oliveros, yan. Kay Lani Rehuso, good morning sa'yo. Ganon din kay Hernan Convocar. Good morning, Ma'am Kisses. Para maka-enjoy sa party, huwag kalimutan. Kasasabi ko lang, ha? Hernan, ikaw talaga, mag-enjoy daw siya sa party kapag may ate Shawi. Ikaw talaga, oo. Huwag naman. Dapat makatikim ang lahat. Siguro pa pwede. Pwede. Yung iba kasi, di ba, sa pilahan, kapag nakakita ng lechon, nilalapitan na yung mga caterer. Kapag nilapitan yung caterer, ina-arbor na yung mga buto-buto, yung ulo, yung buntot, yung pata. Ano ba, pata may paa? Ayan. At saka binubulungan na ng akin yung ribs mamaya, ha? Yung mga ano ba yung tawag doon? Yung mga pieces, ano ba tawag doon? Yung kapag ka tatadtad ka ng mga nilitsyon. Yung mga maliliit na part ng retaso. Yung retaso ng mga lechon. Akin yan mamaya, ipunin mo lang. Salamat, Kisa, sa pagbati sa aking nanay. Welcome po, ha? Good morning, Ma'am Kisas. Para ma-enjoy po ang Christmas party, wag yan. Kayo talaga, lahat kayo, puro pasyaro ng alam. Miss Kisses, be friendly and kind to co-worker and eat just enough. Tamang-tama yung sinabi mo, Chris Rock Sanchez. Marlene Copino, magandang umaga. Raul Leido, good morning. Becky Villanueva Tisuca, Fidelino Ibarra Chua.
Ganon din po ang pagbati natin kay Henny Dairita. Pagbati rin po kay Ramon Aguilar. Wag kang masyadong ma-stress sa mga sa mga isyong politika sa ngayon. Alam nating nakaka-stress ng hayan. Wag nating masyadong damdamin. Senyorico Elgarico, magandang umaga. Brenda Bello, good morning. Celso Cosico, magandang umaga. Helen Manimtim. Raul Leido, good morning. Marlene Copino. Kape, Leia Asmolo. Uy, gustong-gusto ko yung kape. Tessie Pendon, magandang umaga. Kay Joven Valiera Sabala. Yun, ang hirap naman. Mula sa Sorsogon, good morning ho sa inyo. Binabati rin po natin si Reynaldo Talatala. Sabi niya, kumain muna bago pumunta sa party para di magmukhang patay gutom. Yan ang sinasabi ko sa inyo kanina. Medyo lamnan ho ang tiyan ninyo bago kayo pumunta sa party, ha. Hindi natin alam kung minsan kung anong oras nagpapapila sa mga Christmas party. Ganon din kay Efren Lorenzo. Ma'am, pakibati po ang seniors ng Dulong Bayan San Jose del Monte, Bulacan. Binabati rin po natin Rebecca at kay Mortel Ireneo ng Batangas. Sa mga hindi ko ho nabati, na ko, pasensya na po. Pero basta try lang kayo ng try, mababasa ko rin ho yung sa inyo. Siguro naman yung iba, nababasa ko naman kahit papaano. Pero in the meantime, tayo po muna yung magpapaalam na dahil alas 4 na po ng umaga. Maraming salamat po sa mga sumali sa ating discussions, nakiniga at tumutok sa ating mga balita. Ito po ang inyong lingkod, Kisas Habson. At susunod na si Kong Angel Palmones sa Magandang Umaga, Pilipinas. Oras po natin, eksakto en punto alas 4. Good morning and happy Thursday.